Okay, mga ka-experiment. Mayroon tayo dito mga motherboard ng computer. Pero ito ay mga old school na computer na ito. Medyo naka-junk na siya. Kasi hindi na ito pwede sa mga internet. Napaka-bagal na ito. Ito. Ang gagawin natin dito ay baka mayroon pa tayong pwede ma-revive dito na kahit isa lang para panglagyan natin ng mga files ng yung mga dina-download natin sa YouTube, yung sa cellphone. Then ililipat natin yung mga file dito kung sakaling may pwede pa dito. Ito ito medyo pinaka old na ito mga computer. Ito medyo bago-bago ng konti. Ito medyo bago-bago lang ko ito. Ang na ito ay diferensya dito yung nasira yung niya. Naalis yung panglock niya dito. Yung cooling fan niya. Yan. Pero ito yung medyo pwede pa. Wala, okay, kumpleto yung niya. Kaya siguro ito lang muna ang subukan nating mag-revive. Okay, mga ka-experiment, subukan natin ito mag-revive. Unang-una dito, yan, linisan muna natin siya kasi medyo maalikabok na, tagal na, hindi na naka-junk lang sa gilid. Yan. Una-una, i-check natin yung dito. Yung CMOS battery niya. Ito yung siya. Yan. Kung baka na-expire na siya, o di kaya nalobat na siya. Yan. Paano malamat na lobat siya o okay pa siya? Ilagay mo lang sa dila, yung dito banda, dila mo. Pag parang mamanhid yung dila mo, ibig sabihin okay pa siya. Hindi pa lobat. Subukan natin. Meron pa ito. Pwede pa ito. Mararamdaman ko na medyo namamadhid ang dila natin. Kaya meron pa dito. Kapag wala ng reaction, wala ka na mararamdaman na ganun, ang ibig sabihin, pwede palitan mo na, kaya wala na, hindi na siya pwede, lobat na. Kaya ibalik natin. Yan. Pangalawa, i-check natin yung niya, yung CPU niya. Ito, processor. Ito yung processor niya, tinatawag na processor. Processor niya. Pwede natin ito linisan. Baka meron makadikit dito ng mga Pero kailangan paglinis ito, medyo maingat. Baka mayroong ma-deform dito. Wala na, hindi na siya hindi na siya mag-function. Yeah. Yan yun. Pagkatapos natin malinisan, natin. Ibalik na natin siya. Yan. Pagbalik lang na yan, meron diyan mga pattern. Kasi kung hindi tugma sa pattern niya, hindi siya makapasok. Pero meron yan dito, yan. Yan, lapat na lapat siya. Kaya ibalik na natin ito. Yeah, ito yung panglock ito. Kapag mo dito, ganyan, o tingnan mo, pag mag-lock yan dito siya. Kaya yan. Then, dito na natin siya i-lock sa, niya dyan, isabit natin dyan. Yan, nakalock na siya. Okay. Pangalang gawin natin dito ay ilagay na natin yung niya. Yung cooling fan. Ito yung magbo-blow ng CPU natin. Kasi pag wala ito, mag-init ito, hindi na siya mag-function. Yan. Pero meron dito mga siya. Yan. May butas yan dito. Yan.
Paglagay nito, kailangan itong kuan niya, wire niya, dito siya magkalagay sa, yung dito, yung sakit niya dito. Wag ganito kasi malayo. Dito lang para ano siya. Tapos may butas dito, apat, para dito sa kuan niya. Itong mga lock niya. Okay. Ilagay natin dyan. Then, kailangan maganda, maglapat siya ng todo para hindi siya mag-loose. Yan. Yan. Pagkatapos natin na lang, para sigurado na makalak yan siya, kailangan idiin natin masyado ganito. Idiin natin. Then, yung ito, itutulak lang natin. Tapos, i-turn natin ng pakanan. Yan, para makalak siya. Yan, tingnan mo, nakalak na siya. Tapos, dito naman sa katapat niya, yan. Ganun din. Yan, nakalak na siya. Paano malaman na nakalak siya? Yung mahibit, ganyan, hindi na siya maggalaw-galaw. Pag maggalaw-galaw, yung ibig sabihin, hindi siya nakalak. Kaya wala, mag-shipper din siya. Okay. Yan. Tapos, the other one. Yan, tapos na. Nakalak na siya lahat. Tingnan mo, mahibit masyado. Pagkatapos makalak, saksak na natin yung sakit niya dito. Meron din kuan siya dito, guide. Tingnan mo. Yan. Yan, pag ganyan, itutulak mo na siya. Okay. Tapos na siya. Tapos, pangalawang, next na gagawin natin, ito yung mga RAM natin. RAM, Random Memory Access. Yan. Pili lang tayo dito. Ito is 512 megabytes siya. Medyo mahina yan, mababa. Ito naman ay 4 gigabyte, pero hindi siya pwede dito. Hindi siya pwede kasi ito medyo latest ng konti dito ito. Kaya dito na lang tayo, tingnan natin yung ito. Ito ay DDR3 2 gigabyte ito. Ito pareho rin siya dito. 2 gigabyte DDR3. Dito na lang pagpilihan natin. Actually, pwede ito pagsabayin dalawa kasi pareho ng DDR. Ibig sabihin, DDR3 lahat ito. At saka 2 gigabyte bawat isa dito. Pareho siya. Similar. Kaya sa pagsabay ng RAM, kailangan pareho yung RAM na ilalagay mo. Huwag yung magkaiba ng MB at saka yung DDR niya magkaiba. Hindi pwede. Ito lang muna. Pero gawin natin dito, isa lang muna ilagay natin kasi ito, experiment pa lang man. Kung ganito lang siya mayroon din guide dito. Ito yung guide niya. Tapos dito siya yung guide niya. Hindi pwede yung ganito kasi hindi siya magkapasok kasi wala. Yung guide niya na dito magkabanda. Yan, dito. Kailangan ganito siya. Tamang-tama siya. Diyan siya papasok sa guide niya. Okay. Then, idiin lang natin, itulak natin. Yan, nag-lock na siya, Ito, be sure na nakalock siya, ganyan. Katulad dito, hindi nakalock, ganyan, Wala pa naman itong pan. Dito na lang. Ganun na lang ang pag-assemble sa motherboard. Okay? Siguro hanggang dito lang muna ito para ang susunod na gagawin natin dito ay i-install na natin sa casing. Sa casing na natin siya i-install. Dito natin siya i-install. At saka para makalagay natin yung mga wire niya. Okay. Ayan. Yan. Dito yan. Ganito yan siya ganito. Ganito yun siya
paglagay dyan. Pero i-cut muna natin yung kuan natin dito kasi para hindi masyadong maghaba. Okay, kumbaga part 1 ito. Okay? Hanggang dito na lang ito. Watch for the next part.